Hello guys, welcome to my channel. Ngayon gusto ko lang i-share itong web app na project namin ngayong SEM. Simpleng payroll system lang naman siya. Hindi siya production grade. Pwede nyo siyang gawing pet project. Maganda siya kasi full stack ginamit ko dito na JavaScript. Gumamit ako ng Vue.js. Itong Vue.js sa front end and Node.js sa back end. Kaya, tas sa database, PostgreSQL. Kaya maganda siyang panghasa ng programming skills nyo, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa web app development. Ngayon, simulan na natin tong ano meron dito sa web app na to. So, para makapag-login ka, pwede mong gamitin yung default account credential na i-generate ng web app na to pag sinet up mo tong project na main admin. Tapos main admin din yung password. Main admin yung username. Main admin din yung password. Kailangan dapat pareho sila ng username and password. So pagka-login mo, mag-redirect ka dito sa manage employee module. Dito itong module na to yung may CRUD operation para sa mga employees. Dito pwede ka mag-create ng employees, update, delete, pwede ka rin mag-search. Then sa next module, itong department module, dito yung mga departments, dummy company na ginamit natin. Actually, itong pag sinet up yung project na to, may mga dummy data na agad. Galing din to sa project na to. Ayan, may 300 data na agad kayo makikita. Then, department, meron ng may 5 departments na. Ganun din sa designation module. Dito rin yung CRUD operation, gagaya ng department module and employee module. Dito rin yung CRUD operation ng mga designations, yung trabaho. Ganun din, may default data ka nang makikita agad. May 5 designation ka na agad na makikita. Next, dito ginagawa yung payroll. Dito pinaprocess kung magkano yung sasahurin ng employee mo. Again, hindi to production grade, kaya itong mga deduction like SSS, pag-ibig, PhilHealth, and tax, kung ano lang yung makita ko sa internet, ayun lang yung ginamit ko na percentage na deduction sa pinaka-basic salary. Kaya huwag kayo masyadong expect na may deduction module tayo, kaya tax module na dun natin gagawin yung mga complex calculations. Again, pwede nyo to maging pet project kung paano nag-work yung front end and back end and database. Then dito sa report, dito mag-generate ng payslip. Display lang yung payslip. And makikita nyo mamaya kung paano. And then last na module natin yung account module. Dito naman yung mga makaka-access dito sa web app mo. Sa web app na i-setup natin. Tuturo ko mamaya. Yan. Balik tayo. Game. Dito muna tayo sa employee module. Yan. Sa employee module, dito sa employee module, pwede tayo mag-create. Yan. Pwede tayo mag-add ng yung yung nakita nyo employee ID, auto-generated na siya na account 00301 kasi yung last employee na nasa list natin is yung employee ID niya account 300, 00300 yan. Bali, mga created na departments na natin na ilalagay nyo dito, makikita nyo sa drop down, nandito na siya. Yan. Bale, itong first 5 na to, ito yung generate na dummy data natin. Bale, dito sa department dropdown, nandito yung mga department na nandito sa department modules. Then, ganun din sa designation. Kung ano yung nandito sa designation module mo, dito makikita mo rin sa dropdown na to. Pwede tayong mamili legal, junior executive. Ito yung daily salary niya, yung 1,307.28 cents. Then, pwede natin ilagay yung first name. Test name. Then, test. Sa middle name, optional yan. Pero lagyan na natin para makita nyo kung paano siya mag-display mamaya. Ganun din sa last name. Extension, optional din. Pero pwede natin lagyan. And sa birth date, kahit bahala kayo.
total pang testing lang naman din. Searchable yung place of birth mo, city to. Ngayon, auto-generated na rin ng project yan. Mga city, yung gender, citizenship, auto-generated din, civil status. Baka nakadrop doon para mas madali na lang. Wala na masyadong type. Then address. And the rest ng mga fields, optional na siya. Kaya pwede na natin siyang isave. Bale, makikita nyo yung notification na save na siya. Then pumunta tayo sa table. Bale, pwede natin search yung employee na ginawa natin, di ba? Test yung apelido. By the way, searchable yung last name. Kaya, madali. I-type nyo lang yung last name ng employee na hanapin niyo. Kaya, yung hahanapin natin ngayon, si Tess. Ayan, nagpakita si Tess. Bale, nakita nyo yung middle name. Naging initial na lang siya, tapos may dot. Bale, kapag wala namang middle name, wala siyang ganyan. Tapos, enter rin yung extension name, nakita rin. Tapos, yung department niya yung legal. Tapos, yung designation niya junior executive. Ayan, pwede natin siyang i-delete. Ayan, may confirmation dialog. Cancel mo natin. I-edit muna natin. Ayan, nakita nyo. Pwede natin dagdagan ng contact number. Then, height. Yung GSIS. Bali, imamas ko lang. Hindi to yung, official masking ng GSIS ID number. Para na makita nyo kung paano. Dito, meters. Dito sa height, pwedeng meters. Sa weight, kilograms. Sabi natin, 55 kilograms. Lahat na ng fields meron ng laman. Kaya pwede natin siyang i-update. Ayan, nakita nyo. Tapos mag-update, magre-redirect sa table. Employee table. Kaya, pwede nyo ulit i-search yung in-update ng employee. Test. Pag binuo ulit natin, yun, meron na laman lahat. Bali yung mga data pinull out niya sa PostgreSQL natin. Then, pwede tayo bumalik sa employee table. Then, i-delete natin yung test, yung employee test. Then, wala na yung record na yun. Kaya, i-back nyo na para bumalik na yung mga data. Ganun din, pareho lang sa department. Crude operation din siya, like department designation and accounts, pare-pareho lang. Bahala na kayong mag-navigate niyan. Yan. So, kailangan pa nating mag-add ng employee para sa payroll. Actually, hindi na. Gamit na lang tayo ng mga dito. And then, mga lahat ng employees mag-show dito. Kaya pwede nyo i-search yung gusto nyong employee by last name. Sabihin natin si Kai Store. Lumabas si Kai Store. Then, kung yung period, yung period start nung sa sahod niya, July 1 hanggang July 31. Automatic na nag-compute yung basic salary. Ito yung basic salary. Huwag kayong ma-worry sa summary naman. Naka-fix na yan. Kumbaga, naka-fix na sa 2 decimal points. Ayan. Bali yung sinahod niya 29,920.5. Ito yung basic salary niya. Wala pa yung mga ibang other pay. Pwede natin lagyan ng other pay like OT, bahala kayo. Hindi naman to production grade na payroll, kaya pwede nyo pang, kung may project kayo katulad ng ganito, pwede nyo lang dagdagan. Bahala kayo. Basta ang point ko lang dito, paano nag-work. Kung binigyan ko yung sample project kung paano nag-work yung front and back end ng database. Then sa SS Loan, ito mga custom deduction, pwede nyo rin dagdagan to kung gusto nyo. Kayo bahala. Kung may similar project kayo, then other loan, tapos number absent, diba? Automatic yung yung mga number of absent ng employee na na-select nyo. Default, automatic na i-deduct sa basic salary yun, hindi sa net pay. Kaya pag nilagyan natin ng absent, makikita nyo, nag-iiba yung basic salary. Reactive to kasi dahil sa Vue.js, reactive yung mga data. Kaya nakita nyo pag nilagyan ako, nagbabago lahat ng default deduction dito, summary and basic salary kasi reactive yung Vue.js.
Then, nakita nyo rin dito, automatic na makikita kung magkano yung kaltas agad pag sa absent ng employee. Ito. Siyempre, yung daily salary niya, umabsent siya isang araw, 965.18 cents. Ayan, pesos. Kaya pag dalawa, i-divide times 2 lang. Ayan. Pwede na nating pwede nyo nang i-process, pero dito, bale, pag nag-select kayo ng employee, makikita nyo yung work information, yung designation niya, yung description and designation niya, tapos yung daily salary, tapos itong default deduction. Bale, itong mga default deduction, nakabawas agad to sa basic salary. Yan. Pwede nyo rin ibahin yan, pwede nyo gawa ng module yan kung gusto nyo. Kung gusto nyo pa i-enhance tong web app na to. Then, sa summary din, yung total salary, kasama na yung other pay sa total salary, parang ito, pinik-plus lang. Then, sa total deduction, ito mga deduction absent, cost of deduction, pati itong default deduction, pinag-add din. Bali yung net pay, syempre, yung pag sinubtract tong total salary and total deduction, ito yung difference, yung net pay. Bali, ayun yung sahod, kaya may green na kulay na, green yung kulay niya kasi, nag-indicate na siya, yung sasawaran. Pwede nyo na i-process na may notification ulit na na-process na yung payroll. Kaya pag pumunta na tayo sa report module, select nyo lang yung period na yon para mag-show yung mga employee na sumahod ng period na yan. And nakita nyo, lumabas yung si Bobby K. Kaistor na pinayroll natin kanina lang. Bali, tas lumabas. Nakita nyo rin yung sa pinaka-net pay. Kung gusto nyo pa makita yung details ng sahod nyo, yung breakdown, pwede nyo i-click to sa action. Ayan. Nandito yung parang payslip ko, no, na hindi siya printable, display lang. Ayan. Kung gusto nyo naman gawa ng print, kayo bahala. Ayan. Of course, sa first part ng payslip, yung employee information dito. Section, yun. First section ng payslip, itong employee information, employee name niya, designation, period yung sahod niya, daily salary. Then sa administrator, kung sino yung nag-enter neto, si main admin, makita niyo, di ba? In-enter natin si main admin. Kita niyo yung si main admin, tapos yung kailan niya pre-process, July 20. Ngayon, July 20, 2020 ngayon. Then, yung salary details, yung breakdown, yung basic salary niya, which is 27,990.22 cents. Then, in other pay. Ito rin yung breakdown ng deductions. Ayan, nandito rin siya. Breakdown niya, kasama na yung absent. Ayan. Bali, pag wala naman siyang deduction yan, pati hindi naman siya mag-show. Kaya, hindi masyado mahaba yung payslip. Then, summary, yung pinaka-summary, yung basic salary with without, pag walang absent. Then, yung total salary, total deduction, yung net pay. Ayun. Then, last module, yung sa account. Ganun din, crude operations din to. Pwede ka magdagdag ng another user. Test, lahat test. Kaya, pwede natin siya i-log out. I-enter natin si test. Yan, ayun na si test. That's it, guys. Ayun yung project. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo paano i-set up tong project. Actually, madali lang kasi ipo-pull out natin sa GitHub yung source code na ito. Kaya may mga konting script na lang kayong itatype sa terminal niyo. Tapos, automatic na yun, mag-show na agad yan. Pero make sure meron kayo yung mga application na to. Make sure meron kayong Node.js installed sa mga device nyo. Kahit ano dyan, pero suggested ko ang itong LTS. Meaning yan long-term support. Kaya pwede nyo i-download yan kung sa mga Windows user, automatic na yan. Kahit anong OS naman, automatic na yan pag pinindot nyo. Ito ng site mamimili ng correct version ng para sa inyo. Then Git. Bali, kailangan nyo ng Git installed sa mga device nyo. Bali yung Git, ito yung pang-track ng code mo kasi minsan aksidente mo talagang madi-delete o magko-corrupt yung mga files mo sa source code mo. Itong Git, useful siya kasi pwede mo i-roll back yung last commit mo. Commit means save.
kumbaga sa laro, last save mo, pwede mo siyang piliin ulit, pwede mong i-load ulit yun na para bumalik yung mga deleted or corrupted files sa source code mo. And Vue.js, ito yung front end natin. Mahalaga to kasi ito yung gamit natin sa front end. Siya yung may kasalanan bakit reactive yung gawa, yung web app natin. Kung bakit pag may ini-input tayo, nagbabago agad yung mga elements ng front end natin dahil lang sa Vue.js. Then, syempre, last but not the least, yung database natin. Gumamit tayo ng PostgreSQL. And maganda tong PostgreSQL para sa beginners kasi sobrang dali niya lang i-setup talaga. Click-click ka lang. Di katulad sa MySQL, ang daming kailangan i-download dito. One click lang. And syempre, gumagamit siya ng SQL. Yung SQL, kailangan nyo aralin yun. Mahalaga talaga siya. Ngayon, kung kompleto na kayo lahat ng pinapa-download ko and pinapa-install, kung meron na kayo Node.js, Git, Vue.js, and PostgreSQL sa mga device nyo, ngayon, kung meron na kayo ng mga pinapa-install ko, meron na kayong PostgreSQL, Vue.js, Git, and Node.js installed sa mga device nyo, pumunta kayo sa source code ng Simple Payroll System na naka-host sa GitHub. Then, click yung code drop-down yan and download zip. Actually, download din siya. So, pag na-download nyo na yung source code, pwede nyong i-open yung folder. Bale, Edge kasi yung gamit ko, kaya pwede ko i-click yan. And show in folder. Then, ililipat ko na lang sa desktop yung source code para madaling i-navigate. Naka-zip siya. Kaya i-unzip pa natin siya. Pwede ng X yan. Basta make sure na tapos na mag-download yung source code. Kaya, pwede ko nang i-access sa source. Then, i-unzip ko na lang. Ito yung source code. Ayan. Ngayon, para makapag-run kayo ng script, pwede kayong gumamit ng CMD. Pero, alam ko na may yung mga text editor na ginagamit nyo, like VS Code. And itong VS Code, may built-in na tong terminal sa loob, kaya hindi nyo na kailangan mag-open ng CMD kung mga di na kayo aalis ng VS Code para mag-open lang ng terminal. Pero dito sa tutorial na to, gumamit akong WebStorm. Itong WebStorm. Bale, ito maganda to. Mas maganda siya sa VS Code para lang sa akin. Huwag nyo akong i-bash. Pero, mas nalulupitan ako sa WebStorm. May bayad siya, pero libre siya sa estudyante. I-register nyo lang yung mga student email nyo. Mangingi lang kayo sa mga school nyo. Ito yung gagamitin ko ngayon. Kaya, pero same lang yun sa VS Code. I-open ko siya sa WebStorm. Pwede nyo rin i-manual na i-open to. Kayo bahala. Basta make sure na na-open nyo siya. And Lightroom din yung gamit ko. Alam kong naka-dark kaya lahat. Masakit kasi sa ulo yung dark para sa akin. Kaya light yung ginagamit ko. Ayan, huwag nyo akong i-bash ulit. Ano na. Open ko yung terminal ko. X nyo lang yan. Hindi nyo pa kailangan yan. Open ko lang yung terminal ko. Dapat nasa root directory ka ng source code natin. Ayan. Make sure nasa root ka para maran mo yung pinaka main package JSON natin. Yan. Kasi para pag i-install kasi sa Node.js kasi any JavaScript source code may mga dependencies talaga. Yan. Kaya inaasar yung mga JavaScript developers na gagawa ka na ng to-do app pero 1 gig na yung 1 gig agad yung size ng to-do app mo. Yan. Bale, need mo na sa
need mo muna install yung dependencies ng project bago ka makapag-start. Ngayon, syempre, i-install muna natin yung dependencies. Para ma-install lahat ng dependencies, may shortcut na npm I and -- save. Bale, lahat ng nasa dependencies nakalagay dito, automatic na mag-i-install yan, pati itong mga dev dependencies natin. By the way, yung backend pala naka-TypeScript. Kaya, need nyo i-download yung TypeScript. Madadownload na siya pag npm install na agad tayo dito. Automatic na masasama na yung TypeScript. Yun, tapos na mag-install yung Vue.js dependencies natin. Ngayon, isi-set up naman natin yung database natin. Sa WebStorm, may built-in na pang setup ng mga database nyo para di na kayo mag-open ng mga another applications. Pero hindi natin gagamitin tong database tools ng WebStorm kasi hindi naman siguro lahat kayo naka-WebStorm yung gamit ngayon habang pinapanood nyo to. Kaya gagamitin natin yung sariling pang setup ng database ng PostgreSQL. Meron na yun once na na-download nyo yung PostgreSQL. Pero bago yun, kailangan nyo muna i-set up yung credentials ng database credentials. Kailangan nyo muna i-set up yun. Bale, marami rin akong mga credentials na nilagay dito sa project na to, pero hindi nyo makikita sa GitHub kasi dun sa source code kasi dapat hindi yun ina-expose at kayo lang makakaalam nun. Bale, kayo lang makakaalam nun, kaya isi-set up pa natin siya. Para i-set up natin siya, kailangan natin yung package na .env package. Bale, automatic na yun na nasa project natin siya. Ito. Ayan. Di nyo na siya i-install. Automatic na yun na nandito na. Ito. Bale, para makapag-create tayo ng environment variables, kailangan natin mag-create ng environment file, .env file. Yan. Para mag-create nun, right-click lang sa root directory, new file. Dapat same process din yun kung paano kayo mag-create sa mga text editor nyo. Pareho lang yan. Kaya, ngayon, isi-set up na natin yung database credentials natin. Kasi kung makikita nyo rito sa database driver natin, yan, kailangan niya ng database host, database user, database name, database password, database port. Actually, ito, hindi nyo muna kailangan aralin tong mga to ngayon sa project na to, pero dapat aralin nyo siya talaga pagkatapos kung ano yung mga environment variables kasi mahalaga yan. Lalo na pag beginner ka, kailangan mong pag-aralin yan. Ngayon, sundan nyo muna ako para ma-set up natin tong project na to. Game. Ngayon, ita-type natin yung database host, database user, database name, database password, and database port. In short, yung database credentials. So, simula tayo sa database host na localhost kasi sa localhost pa lang naman siya. Then, database user, Postgres yung user. Bale, ito, pwede ito maiba kung ano yung sinetup yung user sa pag in-install nyo yung Postgres nyo. Pwedeng maiba yan kung ano man nilagay nyo, pati yung password. Pwede rin itong maiba kung ano nga yung nilagay nyo. Sa akin kasi password lang. Total localhost lang naman to. Nakikita nyo mga naka-all caps yan kasi dito sa database driver, naka-all caps siya. User, database name. Nakikita nyo to, in-import ko yung .env kasi ilo-load nyo yung mga environment variables ko once na natawag tong file na to. Ngayon, lahat ng mga variables dito, ayan, dito nyo kukunin. Next is yung pangalan ng database natin, database name. Simple. Kayo bahala kung ano ilalagay niyo dito.
simple payroll system yung ipapangalan ko. Next is yung database port. Ilalagay ko is 5432. Then, ayun, ito na yung database credentials natin. Pero may papadigdag akong mga credentials dito, mga environment variables dito. Siguro hindi nyo pa alam pero idagdag nyo lang to kasi kailangan to sa system. Tungkol naman to sa mga sa authentication naman to. Bahala kayo dito. Kahit hindi nyo muna to aralin, basta sundan nyo lang talaga. Sundan nyo lang ako. Kasi then yung auth secret or key is secret. Then yung auth salt rounds. Kung confusing ito sa inyo, hayaan nyo muna siya. Malalaman nyo naman yun once na nag-authentication na kayo sa Node.js. So yun, tapos na natin i-set up tong mga environment variables. Ngayon, i-create na natin yung database ng web app natin. Using yung admin ng PostgreSQL. Dapat meron kayo nun. Sure naman ako once na in-install nyo yun, meron yung kaya si-search nyo lang pg admin for. Ito yung admin ng PostgreSQL. Dito kayo magmamanage ng mga database na create nyo or dito kayo mag-alter ng data kung gusto nyo. Di-delete ng mga data, di-delete ng database, lahat tungkol sa management ng database. Yun. Bumukas na yung pg admin natin. Bubukas siya sa browser, mag-add siya ng new tab. Ngayon, i-enter nyo lang yung password nyo. Siguro, kung ano naman yun nandito sa credentials nyo, i-enter nyo lang. Or kung ano yung nilagay nyo nung nag-install kayo ng Postgres. Kinapi ko lang to. Pinis ko lang dun. Ngayon, i-create na natin yung server. Ayan, paulit-ulit siya, nangihingi siyang password. Password lang naman yung password ko. Yan. Dito sa databases, kita nyo, may simple payroll system. Ito yung sa akin, yung sarili ko, i-delete natin yan. Pwede natin, i-drop natin para malaman nyo paano tayo mag-create. Ito yung mga previous projects ko. I-share ko rin yan siguro sa next video natin. Ngayon, kikreate na tayo ng bagong database. Ano yung pangalan ng database natin? Simple payroll system. Ilagay nyo lang kung ano yung nandito sa mga environment variables nyo. Then, yung owner, yung Postgres, kasi user natin Postgres, tama lang. Then, definition, wala na kayong gagalawin dyan. Wala na. Then, save. And make sure na pareho yung nasa environment variables nyo. Nandito. Yung database name nyo, ilalagay nyo yung database dito. Then, save kung sure na kayo. Ayun na. May database na kayo. Ayan. Pwede nyo nang i-ex to. Itong database nyo. Yung pg admin, pwede nyo nang i-ex to. Hindi pala yung database. Ayan. Pwede nyo nang, lalo na kung mga 4 GB RAM users lang kayo, talaga maglalag kayo sa dami ng tab na nakabukas sa akin. Ayun na. May database na kayo. Ngayon, i-execute naman natin yung mga default data ng ng web app natin. Pero bago yun, i-create muna natin yung table. Renovate ko na rin yung mga SQL para sa table dito. Nandito siya lahat sa tables modules. Nandyan lahat ng mga table na yan. Para hindi nyo na isa-isahin yung lahat ng to. Naggumawa na ako ng script para sa inyo. Ito lang, execute dev database tables. Kokopyahin lang natin yan. Again, open yung terminal nyo. Make sure na nasa root kayo. Root directory kayo. Ako ngayon kasi nasa web client ako. Ayan. Nasa web client kasi ako ngayon. Bumalik lang kayo. Para
previous para mapunta kayo sa previous directory nyo. CD and dalawang dot ay nasa root directory na kayo. Then, i-run nyo lang tong execute deb database tables. Kaya, copy nyo lang yung nasa package.json. Execute deb database. Execute deb database tables. May mali. Kulang tayo ng npm run. Ayan, deb. Next natin to. Yun, may error tayo. So, ayun guys, nakita ko na yung error. Wala sa admin yung error, wala dito. Yung error ko nandito, nasa credentials. Ayan. Date password na lagay natin, hindi database. Ayan. Database password dapat. Sorry. Ayan. Error ulit. Ayan nyo, ganyan talaga sa programming, puro tayo error. Then, i-run lang ulit natin yung pang-execute ng table. And run. npm run execute deb kasi development tayo. Database tables. Yan na. Wala nang error. Nag-create na yung database. Kaya, make sure na tama talaga yung nasa credentials niya dito. Yung mga nasa environment variables na kasi konting mali lang talaga. So, para makita natin kung nag-create ba talaga, balik tayo sa admin. Punta kayo sa schemas and public. Pag nasa public na kayo, punta kayo sa tables. Ayan na. Nandito na yung mga tables natin. Complete. So, ayun, success. May message na database tables created na. Ibig sabihin, tama yung ginawa natin. So, kung may database na, pwede na natin execute yung mga default data, yung mga employee, designation, departments, and account. Dito naman sa baba ng database, execute database tables. Meron namang execute deb database seeds. Yan. I-run lang ulit natin. Ganun lang. npm run execute deb database seeds. Yan. Hintayin nyo lang. Pag nalagay na yung database seeds created na message, ibig sabihin may laman na yung database nyo. Kaya punta kayo sa PG. So, kung nakarate nyo na yung database, nakarate nyo na yung seeds, na-initialize nyo na yung seeds, tignan nyo na sa account yung mga rows na na-initialize natin. Para makita yun, right-click nyo lang, punta kayo dun sa tables, i-show nyo lang yung mga tables, then right-click sa table, then view data all rows. Ayan na, nakita nyo dito. Ito na yung default default account natin si main admin. Nakita nyo yung name, username, and password. Naka-hash yung password natin. Kung kailan siya naka-create, ganun din sa department. Meron lahat yan. Yan, then employee. Kayo na lang bahala tumingin ng lahat. Yun, kompleto na. May na-setup na natin yung back-end, front-end, and database. Ngayon, i-run na natin, i-show na natin sa web browser yung project natin. Para i-show yon in development mode lang. Ayun. Meron dito ang command na start dev server. Yung server lang yung i-run nyo. Hindi kasama yung client. Then, meron ding build start dev web client. Ito naman yung sa browser lang without server. Then, dev. Sabay i-run yung server nyo, dev server nyo, and dev web client nyo. Kaya, ayun dapat yung piliin natin. Ngayon, type nyo lang npm run dev. Yan. So, ayun.
nakita nyo, pagtapos mag-compile ng front-end natin, kailangan sa huli may makikita kayong ganito. App running at local or network. Pwede nyo lang kopyahin yan. Or pwede nyo i-click para makita nyo yung web app natin under development. Yan. Punta na lang tayo ron. New tab, localhost, EKT. Yan. Gumana na. Yan. Try natin yung default username natin. Main admin. Tingnan. Yan. Working, guys. Kompleto naman. Gumagana lahat ng module. Walang error. Kaya tignan yung terminal nyo kung wala ring error na lumabas sa terminal natin. Ibig sabihin working siya. So, ayun guys. Ganun lang. Medyo mahirap i-set up. Sundan nyo na lang. Pasensya kung maraming mali. Kasi first time ko lang mag-video. Yan. Kung may error kayong na-encounter, mag-comment lang kayo. Tutulungan ko kayo paano i-fix yun. Then, salamat sa nanonood.